At alam ko, iba na basta. Pero talagang, kumbaga, we separate our day, Sunday, to worship the Lord. And God knows our heart. Amen? So, katulad po ng ating pong, ang ganda ng message na kanina, yung talagang, He loves us, that comfort, nakasama namin siya. Amen? So, kumbaga sa yung mga sakit na wawala. Hindi-heal yung heart. Diba? Praise God. So, last week po, ating message is about Thanksgiving. Na matutunan natin magpasalamat sa Panginoon kahit ano po ang ating sitwasyon. So, wala pa yung Amerikano. Before there, kasi kahapon na pupunta dito and is willing na mag-attend dito sa church. So, kaya pwede tayo magtanong. So, okay. So, ano po kahit ano pa ang pinagdadaanan natin. Let us give thanks unto the Lord. Amen? Kahit ano ba sitwasyon mo. Then, dito sa ating pagpapasalamat, hindi tayo nagpapasalamat sa ginawa ng kaaway. Kung hindi, nagpapasalamat tayo dahil alam natin na ang Panginoon ang kikilos at gagalaw sa ating sitwasyon. He is still in control of everything. So whatever happens, yung mga sitwasyon natin, yung things na sa buhay natin, hindi tayo natatakot kasi alam natin, God is in control of our lives. Amen? At yun nga po yung katulad na sinabi na in Amos 9:11, on that day I will raise up the tabernacle of David which has fallen down and repair its damages. And I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. God does not dwell in tents or tabernacles. Ito yung sinasabi, I will raise up the tabernacle of David. Dahil ang tabernacle ni God does not dwell in tents or tabernacles because He now lives in us. Amen? You are the temple of the living God. His presence, the Spirit of God ay nasa sa atin. That's why, kumbaga, it is the one, the Holy Spirit will always give you the joy, the peace. Kahit yung mga sitwasyon na nangyayari sa life natin, there is always that peace in us because the Spirit of God lives within us. Amen? We are now the tabernacle of God and God lives in us. And, kumbaga, as we grow in the Lord, as we allow the Spirit, yun may sinasabi na we yield to the workings of the Spirit in us. Para tayo ay, kumbaga, nagilalaluksan daw ng kaaway. True, we have the grace of God. His love will never change. Katulad ng isang anak. Di ba? Kapag itong anak mo ay nagkasala at nalulun siya sa bisyo, hindi naman nahihinto ang pagmamahal ng isang ina. Nandun pa rin ang pagmamahal mo dun sa anak mo. Pero kung yung anak mo ang lalayo, pusang lalayo sa'yo, kung minsan kahit nagdurugo yung puso mo, wala kang magawa sa kanya kasi siya ang pusang lumayo. At ganun po yung grace ng Panginoon sa atin. The love of God will always be with us. Kaya lang ikaw ang lumalayo. Amen? And that is what, kumbaga, kung kaya all He needs to do ay lumapit lang muli sa Panginoon. Amen? Hindi ka na itatakbil kasi ikaw ay magulang, di ba? Pag magulang ka, hindi mo tatakbil ako. Ang gagawin yan na, lumapit ka muli sa Panginoon at kumbaga, as a parent, lumapit lang siya muli sa'yo at tatanggapin mo siya with an embrace and a hug, di ba? Ganun din po ang Panginoon natin. Regardless kung ano mga nakaraan natin, He loves us. All we need to do is go back to Him and let Him work in our lives. Kung kaya yun ako, at doon niya magagabayan ka kung ano ang
plano niya sa buhay natin. At ito ang may tinuturo ni Paul sa kanyang anak-anak na si Timothy. Kasi di ba si Paul, wala naman siya anak. So, yung tinetrain niya ay si Timothy. So, in the Timothy is the leader of the Church of Ephesus. Dito pinabanggit ni Paul na magpakatatag siya kahit bata pa siya. Actually, naalala ko nga po ito. Sabi ko, gano'n pinakabata to si Timothy. Kasi yun yung sinasabi na young age siya, na baka walang makinig sa kanya, gano'n. Pero actually, wala nung araw, ang 40 ay young panahon. So, ito po si Timothy ay from na po siya, kinukupit din nila ng mga Bible scholars. So, kinukupit nila, it's between the mid-20s and kumbaga up to 30s. Nandun na siya sa mid-30s. So, yun po yung age ni Timothy. Para sa atin, hindi na ganun kabata. Pero noong bata, yan, sabi niya. So, late 20s or mid-30s, yun yung nila, na possible na age ni Timothy. So, Paul is reminding him why he is alive and the destiny of his life. Yun yung kumbaga ini-encourage niya si Timothy na huwag ka mawawala ng pag-asa dahil na be strong in the Word. Dahil no matter what, whatever critics you have, sabi niya, this is your destiny. Your destiny with God to be used by God. Amen? So, there are 3 things na as a parent, ito po yung i-teach natin sa ating sa mga anak. His identity, His purpose, and His destiny para hindi siya maliligaw ng landas. At ano pa yung 3 things in life? That identity, that now that we are in Christ, we are the children of God. Anak ka na ng Diyos. And dapat, it is no longer, sabi na yung verse na lagi natin sinasabi, it is no longer I that lives, but Christ Jesus who lives within me. Ibig sabihin, binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Siya na ang mag-lead sa'yo. You are now identified with Christ. At ikaw ay anak na ng Diyos. At sabi nga po, and also the purpose that we should live like Jesus, a light to the world that they can see Jesus in us. And destiny is that God has a mighty plan for each one of us. Yung dream mo ay, kumbaga, cannot compare to what God wants for your life. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. Kumbaga, yung mga plano mo, yung mga dreams mo, kumbaga, wala yan in comparison sa nais ng Panginoon sa buhay mo. Regardless, kahit anong age ka na, kasi iniisip natin, pag senior years ka na, medyo parang wala, kumbaga, limited na lang. Pero hindi gano'n. Even yung mga age na mga doon sila kung isang ginagamit na matindi ng Panginoon. Pagpapakita lamang na hindi ikaw kung hindi ang Diyos na pumipilo sa buhay mo. Amen? That, kumbaga ng time na di ba si Sarah, kung kailan siya matanda na at hindi na makapapanganak, doon siya nagkaanak. At ganoon din po tayo. Kumbaga walang age na Panginoon. Lagi siya. Basta ikaw, you have a yielded heart unto the Lord, He will use you. He will show His mighty hand sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? So even if we don't feel it, sabi nga sa 1 Timothy 2:1, first of all then, I urge that supplications, ito yung sinasabi niya kay Timothy. First of all then, I urge that supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Ano sinasabi niya dito? To pray. Even though minsan mahirap, that
relationship mo with the Father. Lagi kang in communication with God. Sabi nga mo na we should always pray. So, pray for yourself and for others. Yun ang sinasabi niya. Regardless kahit sino pa yung nasa paligid, kasi iba-iba naman ang mga personality ng mga nakapaligid sa atin. Sabi, pray for the leaders. Pray for the government. Instead na batin mo sila, pray for sabi niya sa mga tao na nakapaligid sa'yo. At yun ang sinasabi ni Paul. At sabi nga niya, pray with thanksgiving. The more we know about Jesus, sabi nga, when you learn to thank the Lord in everything, nyari yung kinain mo masarap, o yung trabaho maganda mo, o nakakuha ka ng maganda ng customer sa truck mo na very generous, give thanks to the Lord. Amen? Dahil doon, it means you become humble before the Lord. Parang sinasabi mo, Lord, ikaw ang nag-bless sa akin. Sa lahat ng ginagawa mo, whether nagluluto ka, nakasaka, ibig sabihin si Lord ang nagagawin sa niluto mo. Amen? Kaya sinasabi ni Paul kay Timothy, always pray with thanksgiving because it is your relationship with God. It is saying, Lord, I humble myself before you. Wala akong mapagmamalaki dahil lahat naman ito ang galing sa iyo. Amen? The more we know about Jesus, the more we will have revelation of who we are in Christ. Sabi nga, if there is a fracture in the foundation, kung kaya, we always say na kapag kunyari, ang ating pundasyon ay ang ating Panginoong Yeso Cristo. Always think that, always remember that our foundation ay ang ating Panginoong Yeso Cristo. At doon ka may establish. Amen? This will keep you, sabi nga, the more when you do that, nagiging humble ka sa Panginoon. Nagiging, ina-acknowledge mo na, Lord, lahat ito ay nanggaling sa iyo. And that is your foundation. The greater the weight ng blessing niya sa iyo, the greater the revelation niya sa iyo, the more the glory na pinapakita niya sa iyo, yung ginagamit ka ng Panginoon sa ministry, na nagiging fruitful yung ministry mo, the more you should be thankful to the Lord dahil you are founded na alam mo na ito ay galing sa Panginoon. All ng blessed gifts na meron ka, it's because of the Lord. At yung rin kumbaga, that is your foundation. Kaya mong tanggapin the more He can use you. Diba yung isang tao, meron kang employee, na kapag binigyan mo ng isang task na gawa niya na maganda, the more you can give word sa kanya. Kasi alam mo, kaya niya. Kasi mapagpakatiwalaan mo siya. Ganun din po yun sa Panginoon. The more you show yung gratefulness sa kanya, the more He can use you. The more He can bless you in everything. Dahil you can carry the weight of His glory. Na lagi mo tinuturo sa Panginoon ito. Hindi ako, hindi ang Panginoon. Amen? Pero, and that is yielding our heart to the Lord. Being thankful for the Lord sa lahat ng kanyang ginagawa. God's dream is to fill us with the glory of God. People like Christ. Katulad nito, He directs Timothy with prayers sa lahat. At ano pong outcome? Sabi nga, if the desire of God, kasi ito yung pinakaano natin, seek the will of the Lord. Laging yun yung kumbaga, ang pinakaano natin, you seek the will of the Lord para hindi ka maliligaw. Kumbaga sa GPS, ayan, para medyo ano tayo. You seek always kung saan dinadala yung point kung saan ka papunta. Kapag nakikita mo na wala ka na, doon yung point, doon ka dapat makarating. Diba? The same thing.
the more you become yielded to the Lord, the more He can guide you. And how? Through His Word. Hindi ka malilitaw kung ito ay base sa salita ng Panginoon. Kung kaya sabi nga na Timothy 4:16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will say, watch yourself and your hearers. So ano sinasabi nito? Focus on the Word of God. Amen? Marami man akong sinabi, lagi nang tatandaan, focus on the Word of God. Amen? And at doon tayo nagkakaroon ng wisdom and revelation. And the more you have that wisdom and revelation, habang nagbabasa ka ng Bible, binibigyan ka ng rema ng Panginoon. At habang nagkakaroon ka ng wisdom, ito yung sinasabi na nagkakaroon ka ng godly fear. Yung takot sa Panginoon, hindi yung takot na kasi takot ka na paparusahan na hindi. Yung godly fear na alam mo, na ayaw mo dahil sa pagmamahal sa iyo ng Panginoon, ayaw mo siyang masaktan. Amen? Hindi, kumbaga, sa puso mo, gusto mo lahat ng gagawin mo, it will please the Lord. And that is the godly fear na sinasabi ko. Nung nilipid sa akin ito ng Panginoon, oo nga no, yung, kumbaga, it is not fear ng takot ka dahil ang ama, napapalugin ka niya, hindi. Takot ka na mapalayo sa Kanya. Takot ka na may magawa ka na hindi niya ikaka-please. Yun ang godly fear. Amen? At doon ka, at katulad ng life ni Mary of Bethany, na mas kilalang Mary Magdalene, she received so much grace and mercy sa Panginoon, kung saan, sabi nga, nahuli siya, nag-commit ng adultery. At dinala siya kay Jesus ng mga teachers of the law and the Pharisees. So sa law of Moses, lahat to dapat batuhin siya. Batuhin siya ng bato, grabe nung araw, ako patay-patay. Ganun sila, tinanong-anak. At nung inarap nila kay Jesus si Mary Magdalene, si Mary of Bethany, para hindi tayo makakonfuse. Sabi niya sa kanya, sabi, sige, judge mo na siya. Tapos sabi ng Panginoon, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. At yung isa-isa ay lumayo magmula sa pinakamatanda hanggang bata. Bakit ba doon? Pinakamatanda yung sabi, mas maraming kasalanan. So yun. So nangyari, isa-isa umalis. Isa-isa nawala. At ang natira ng Panginoong Jesucristo at yung si Mary. At anong sinabi niya dito? In John 8:10-11. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are these accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. So dito pagpapakita ang grace ng Panginoon sa kanya na hindi siya pinondemn. At meron siyang sinabi dito na huwag natin kakalimutan na sinabi niya kay Mary, go and sin no more. Huwag ka nang magkasala. You receive so much grace from the Lord. Tinanggap ka ng Panginoon. Go and sin no more. Huwag ka nang magkasala. Lumayo ka na sa kasalanan. At anong maganda dito? Because of that grace na natanggap niya sa Panginoon, ano ba yung ginawa niya after that? Hindi naman nahihinto doon yung salvation natin, hindi nahihinto na tinanggap natin ang Panginoon. Ano yung kasunod na ginawa ni Mary? Nag-prostitute pa siya. Di ba hindi? Ano ang ginawa ni Mary? Makikita po natin ba? Siya, si Mary, na sinusumbong ni Martha, na umupo doon at hindi nagsaserve na katulad niya. Nandun siya nakikinig sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Meron na siyang hunger to seek the Word of God. Siya yun, si Mary of Bethany.
dahil natanggap niya yung grace ng Panginoon. Yung pagmamahal sa kanya natanggap niya. Kaya nandun siya, sinisip niya sa Panginoong Jesucristo kung ano ang sasabihin sa kanya. At hindi lang yun, siya si Mary na nagbuhos ng perfume sa paa ni Jesus at hinuga at pinunasan ng kanyang buhok ang paa ni Jesus. Pagpapakita lamang ito kung gaano niya kamahal ang Panginoon, kung gaano siya nag-aambol sa Panginoon. Dahil makikita ko rin dito, because of that seat niya sa Panginoon, meron sa kanya nagsasabi na malapit nang mawala si Jesus, na mamamatay na siya. The same thing with us. The Spirit of God is guiding us. Kahit hindi pa niya naiintindihan yun, dahil sabi ni Jesus, nire-ready niya ako sa aking burden. So, ibig sabihin, ginamit si Mary ng Panginoon na siya ay kumbaga, parang binubusan ng perfume siya. Ang makita natin dito, at hindi lang nagtatakas doon, siya rin si Mary na pumunta, I'm sure, ito papakita lang, ginagalitan siya ng Panginoon, na pumunta doon sa may tomb ni Jesus dahil nabuhay na siya. Ano pong magpakita dito? The Spirit of God will guide you, will help you to change. Hindi ka iniwang mag-isa. Kasi yun yung grace ng Panginoon sa hindi ka na iniwang mag-isa. Ang kailangan mo lang, mag-yield ka sa Kanya para marinig mo saan ka na dinadala. Amen? So, praise God. So, makita po natin dito si Mary at hindi pa yan, ha? Sabi ko, ay, grabe rin pala ginamit si Mary. Siya rin, dahil sa pagmamahal sa kanya ng Panginoon, yung natanggap niya yung true love ng Panginoon, wala siyang takot. Dahil nung namatay ang Panginoong Jesucristo, nandun siya. Even though yung mga disciples ni Jesus natatakot, nagtago, pero siya, nandun, kasama siya ng mother ni Jesus and si John. It just shows the grace of God sa buhay natin. If we only accept it na this is God who is the Spirit of God helping me to change, that babaguhin ka niya. Amen? Hindi ikaw ang magbabago sa sarili mo dahil hindi mo kaya. It's only God, the Spirit of God helping us to change. Okay? So, grace, sabi nga, grace is not a license to sin. The grace of God, working of the Holy Spirit in us to change. Don't take grace lightly dahil namatay si Jesus para sa atin. Upang matanggap natin ang grasya ng Panginoon. We receive grace because of the mercy of God sa atin. Because He loves us so much. Amen? So sabi nga po, continue natin, ano sinasabi ni Paul kay Timothy? Now the Spirit expressly says in the latter times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So ito po yung sinasabi in the last days. Ang dami-dami mga sitwasyon nangyayari sa mundo na pinapatanggap na lang sa atin. Kasi uso eh. Amen? Na ito na lang ganito kasi ang dami namang gumagawa na tanggap naman na yan. Pero yung sinasabi dito, you are now the light. Nasa iyo na ang Panginoon sa Kristo. Yan ang difference ng isang Kristiyano sa darkness. Meron kang ilaw. Amen? Dahil kasama mo ang Panginoon. Idol talk was food
values that affects the heart. Kung ano ang dikta ng mundo, yun na, be careful because we stick on what the Word of God says. Amen? Dahil ayaw natin na ang Panginoon ay mantena. Kumbaga, yung masaktan natin ang Panginoon. Do not put your affections in riches. Your trust should be in God. Katulad po ng mga online work. Diba? Maraming na po ngayon yung nag-online na halos di na natutulog. Baka kuha ng maraming, di ba sayang kasi per orang bayad eh. Ang daming tentasyon dyan. Naku, kung instead na magsimba ako, magtrabaho ako ng Sunday, o computin, ano? Yun yung sinasabi. Do not, kumbaga, huwag mong, your affection ay hindi sa kalayaan, kung hindi sa Panginoon. And when you put God first, He will be the one to bless you. Amen? Yung kikitain mo doon, masigit-higit pa sa ibibigay sa iyo ng Panginoon. So, take time sa Panginoon. Amen? Don't anchor, sabi nga, when God give you a blessing, enjoy it with Him. Huwag mo solohin, ito, linis na ako, punta ako sa ganito, punta ako sa ganyan. Kumbaga, inubos mo na doon. Ang sinasabi, when God bless you, give glory to the Lord. Seek Him first dahil siya ang ating Panginoon. And He is the one to bless you more, more and more. Dahil yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord maketh rich, and He adds no sorrow in it. Amen? Kapag witness ka ng Panginoon, walang kasamang sakit o walang kasamang hapdi sa puso mo. Kasi yung iba, alam mo, ang dami nag-online work, dahil hindi na sila, dahil gusto nila kumita ng kumita, nagkakasakit. Blessing ba rin? Diba? So, ang sinasabi dito, you seek first the Lord, and all these things shall be added unto you. So, in 1 Timothy 6:3-6, if anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ and the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments and suspicions. So, godliness with sabi nga dito, be content with God is giving you. Amen? And He is the one who will continue to bless you. And sabi nga ni Paul na there are so many things in this world that is fighting for your affection. Sa internet lang, ang dami-dami pwedeng bilhin. Diba? O kaya ang dami-dami mga bagay na gusto ipagawa sa'yo. O kaya mga beliefs na pinapagawa sa'yo. Ang dami-dami ngayon. At yun yung nagpa-fight sa affection mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, stand in the Word para hindi ka managala. Stand in the Word. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Do not get entangled with this world. So, katulad po ng story ni Nehemiah, siya ay, kumbaga, naatasan, binigay sa kanya ng Panginoon yung heart para mag-build yung wall of Jerusalem. Dahil nung time na yun, ito'y nasunog at nasira yung wall. And that wall is the symbolism kung saan, kumbaga, nawala ng, kumbaga, yung mga tao doon, natatakot sila na anytime pwede silang suburin ng mga kalaban nila dahil walang wall. Kung kaya yun yung naatasan kay nagawin niya. So, nung nandun po siya, yun nga po, no? So, siya naggawa siya nag-build ng wall. Nung habang binibuild niya yung wall na yun, ang dami-dami kumukontra sa kanya. Na sinasabi sa kanya, mag-usap muna tayo dito dahil ito yung, kumbaga, ayaw nila yung
At ito po yung sinabi na ni Nehemiah 6:4. Sanballat and Geshem sent me this message, "Come, let us meet together in one of the villages of the plain of Ono." But they were scheming to harm me, so I sent messengers to them, and this replied, "I'm carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you?" 4 times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer. Kasi yung kumbaga yung mga kalaban niya, pinapahinto siya, dito muna tayo. Bumaba ka dyan, kasi di ba nagkagawa nga sila ulit. Bumaba ka dyan at mag-usap tayo. Tapos, 4 times yun ang sinasabi niya. Kay na doon sa mga nagpapatawag sa kanya, I'm doing God's work. Amen? I'm doing God's work. At papakinggan ko lang ang sinasabi ng Panginoon based on the Word of God. Amen? At yun po yung sinabi ni Nehemiah. At ano po nangyari after that? So, sabi nga, yung last na papuntas ng mga messenger kay Nehemiah, kasi ganito ka daw, meron ka daw ganyan, ganyan, ganyan. Ang dami ng mga sinabi tungkol sa kanya. At sinabi niya, the same thing. Wala katotohanan yung mga sinasabi mo. Ang ginagawa ko lang ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen? And when all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. And in 52 days, natapos na yung work. Magpapakita lamang when if God is in you, the Lord will be the one to help you. In everything na ginagawa mo, all decisions na gagawin mo, it is based on what God is saying sa'yo. And you have that peace in your heart. Di ba isa yan sa leading ng Panginoon? When you have that peace, that shalom in your heart, na alam mo, nagtama ang ginawa mo, hindi ka dapat matakot. Kasi alam mo, backup ka ng Panginoon. At tulad ng mga enemies na nagsabi dito, sinabi niya, this is the word that the one who helps you is God. Amen. So, in 1 Timothy 1:18, this charge I commit to you, son of Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Anong sinasabi dito? You know the word. Yun ang paghawakan mo. Yun ang tibay sa'yo. Amen? And then 1 Timothy 4:12, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Ano pong sinasabi dito? Ipakita mo ang Panginoon na nabubuhay sa'yo. Paano? Through your words, to your faith and relationship with the Lord, and love with other people. At doon mo, kumbaga, will silence the enemy. At don't let anyone disqualify you kung ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. No matter how many critics na meron ka na sinasabi, ay, hindi ka naman graduate, o kaya wala ka namang Bible school, hindi ka naman doon nag-aral, o kaya matanda o kaya hindi ka naman magaling sa ganyan. Do not let anyone disqualify you. Dahil kung sino ang tumawag sa'yo, siya ang nag-qualify sa'yo. Amen? Siya ang tutulong sa'yo. Every time na meron kang kailangan, kung ano man ang kailangan mo, siya ang mag-provide sa'yo. Amen? If you hold on, at ito ang pinsabi ni Paul kay Timothy. In Timothy 4:15-16, meditate on these things. Give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Take heed to yourself and to the doctrine.
Continue in them. For in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Anong ibig sabihin nito? Continue to meditate on the Word of God. At upang, sabi na, this will be the one to strengthen you at sa mga nakakarinig sa'yo. And if they will see the goodness of God in your life, then you will become an example of the life of Jesus. Makikita sa buhay mo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen? Hindi sa sarili natin pakalalan. Hindi sa sarili natin abilities. Hindi sa sarili natin karunungan. Dahil wala tayo sa ng Panginoon. Only God can be the one to use you mightily. Amen? Siya ang tutulong, siya ang magbe-bless, siya ang mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? And we stand on that one. Katulad na po ng sinasabi katulad ng sinasabi ng si Moses, nung sinabi sa kanya ng Panginoon na ito i-build mo yung the Ark of the Covenant, yung mga, di ba, yung specifications about the Ark of the Covenant, okay na okay sa kanya, kung pumunta sa kanya, kung baga ikaw, na-prophecy ka na gagamitin ng paligid ng Panginoon, na nasabi sa iyo sa Word, sinabi, kinonfirm sa Word na you will be used mightily by the Lord. Pero pagbalik mo, kumontra na yung asawa mo, kumontra na yung mga kaibigan mo, ay paano nangyayari yun eh? Ganyan ka. Kaya, katulad ni Moses, pagbalik niya doon sa mount, doon sa baba, nandun yung mga tao. Anong ginawa? Naggawa ng mga idol, nag-worship idol, ng mga idols, yung mga atas nila, offer doon. Kung baga ito si Moses mawawala kung baga naglakas. Pero hindi. Na-build yung ark. Walang nakapigil sa kanya. Kasi nasa puso na niya kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya. The same thing with us. Kung ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Maaaring noon pa yun, how many years ako nung kakareceive mo na sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa akin na ito. Pero ang daming nangyari. Ang daming sitwasyon nangyari. Katulad na may kumontra. Hindi ka pwedeng maging ganyan kasi wala ka namang pinag-aralan. Hindi ka nakatapos ng college. Hindi ka nakatapos ng Bible school. So, pero ang Panginoon na nagsabi, kinonfirm ng word ng Panginoon na ito, dito kita nilala. Then, saan ka makikinig? Doon ba sa sitwasyon o sa Panginoon? Amen? And yun po yung ating tatandaan. Always, ito yung gabay natin, ang salita ng Diyos. Amen? Doon lang tayo titingin, hindi sa tao, hindi sa sitwasyon, kung hindi sa salita ng Diyos. Amen? So praise God. Hallelujah. The bread symbolizes the body of Christ that was broken for us, and the wine symbolizes the blood of Jesus. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." And as we take the bread, let us remember Jesus who died at the cross for us. And by your stripes we are healed. Inaangkin namin, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa, Panginoon. We thank you for fullness of God. We thank you, O Lord God, na ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong latay, pinagaling mo ang iyong mga anak. Let us now eat the bread. In the same manner, he also took the cup after supper, saying,
This cup is the new covenant in my blood. This too, as often as you drink it, in remembrance of me. Let us now take wine. Lord, we thank you, O God, for the body that was broken for us and your blood that cleanses us. We thank you, O Lord, that because of you, Lord God, we have the victory, O Lord God. We thank you for goodness. We thank you, O Lord God, that because of you, we have now peace and shalom. In Jesus' name we pray. Amen. Please. Katulad po ng natulog natin, everything comes from God. And all blessings comes from God. And as we give it unto the Lord will bring it back to us 100-fold. Amen. Lord, we lift up our tithes and offerings unto you, O Lord God. We thank you, O Lord God, for all the blessings na binigay mo sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming supplier. Ikaw ang aming provider. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng lahat sa amin. And as we live up to you, O God, our tithes and offerings, we pray, O God, that you will bless it, O Lord God. Bless it, O Lord God, and mightily, O Lord God, 100-fold blessing sa bawat isa, Panginoon. I pray, O Lord God, that you would open the gates of heaven and pour out your blessings sa iyong mga anak. And we thank you, O Lord God, that ikaw, Panginoon, ang mag-multiply, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-provide at magsusupply sa iyong mga anak. And we thank you, O Lord. We praise your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, praise God. So tayo po tumayo for our closing prayer. Lord, we thank you, God, for your words, O God, and your promises, O God. We believe, O God, for great and mighty things, O Lord. And Lord, I pray, O Lord God, Lord, tinataas po po, Panginoon, sa iyo ang iyong mga anak. I declare, O God, Abraham's blessings are sa iyong mga anak in the name of Jesus. Lord, we claim, O Lord God, fullness, restoration sa bawat isa, O Lord God. That, Lord, there will be a great provision, O God, an open heaven sa iyong mga anak. I will declare, O Lord God, that your grace rules sa bawat isa, sa bawat pamilya, your blood covering, O God, sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.